Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Una po sa lahat ay humihingi po ako ng paumanhin kanina dahil mali po yung aking na-upload na video kung saan ay dapat sana ay tungkol kay XRP, pero yung video ay ang laman po ng video ay tungkol po pala kay Pi Network. Kaya yan, may pagkakamali po sa na-upload ko na video. Pero ito po yon yung tungkol kay XRP. Yan, kung paano po pasasabugin ng bansang Japan ang presyo ng XRP patungo sa presyong $22. Kaya yan, base po sa datos at opinyon ng mga eksperto ay may posibilidad na ang pagpasok po ng bansang Japan sa mas malawak na paggamit kay XRP ay magdudulot ng napakalaking epekto sa kanyang presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat punto. Titignan natin kung paano na rin nakakatulong ang bansang South Korea at kung paano po pwedeng maging game changer ang bansang Japan. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung bakit malaki ang papel ng South Korea sa kasaysayan ni XRP. Unahin po muna natin ang bansang South Korea. Pero bago po yan ay check muna natin ang post dito ni Diana. Ayan, meron po siyang 8,638 na bilang ng mga followers. Ayan. If Japan adopts XRP like Korea. Meron po siyang pinakita rito na ayan. Kaya umpisan po muna natin na pag-usapan ang bansang South Korea, kung saan ay meron po silang populasyon na 53 million. Ayon po sa datos, mahigit 7 million na tao ang gumagamit kay XRP sa bansang ito. Ibig sabihin ay halos 13% ng buong bansa ay XRP users na. Kung iisipin mo, malaking bahagi yan ng population. Sa market terms, halos 20% ng global XRP trading volume ay nanggagaling po mismo sa South Korea. Araw-araw pumapasok po ang tinatayang $500 million hanggang $700 million na halaga ng XRP trading volume. Kaya ang possible impact po nito ay dahil sa sobrang aktibo ng mga South Koreans kay XRP, nagkaroon po ng dominance sa XRP sa rehiyon na ito. Ang epekto po nito ay nagbibigay ng matibay na base price at matinding liquidity na nakaka-impluwensya rin sa galaw ng global market. Ayan, dito naman po tayo sa bansang Japan. Ayan, lipat tayo sa bansang Japan. Mayroon po silang populasyon na 125 million. Kung gagamitin po natin ang parehong adoption ratio sa 13% gaya ng sa South Korea, lalabas po na pwedeng umabot sa 16 million ang active na XRP users sa Japan. Ibig pong sabihin ay mas higit pa sa doble ng aktibong users kay XRP sa South Korea. Kaya ang potential impact po nito ay kung mangyayari ito, ang estimated daily liquidity sa bansang Japan lamang ay nasa pagitan po ng $1.1 billion hanggang $1.4 billion. Kapag pinagsama mo ito sa South Korea, aabot po sa $1.6 billion hanggang $2.1 billion ang daily liquidity sa rehiyon. At kung titingnan po natin ang history ni XRP, madalas pong tumaas ang presyo nito kapag dumodoble ang trading volume. Kaya malaking posibilidad na ang dagdag na liquidity mula po sa bansang Japan na magtulak sa presyo pataas. Ngayon ay ano po ang timeline na tinitingnan ng mga eksperto? Yan, ayon po sa analysis ay maaaring makita natin ang initial movement sa pagitan po ng September hanggang November. Bago pa dumating ang September events, sinasabi ng projection na nasa paligid po ng $5 sa XRP. Pagkatapos ng events, posibleng umakyat po sa pagitan ng $8 hanggang $10.
At kung papasok pa ang mga exchange-traded funds at institutional flows, possible raw na sumipa si XRP hanggang $12 to $22 bago matapos ang taong ito. Kaya ang possible impact po dito ay kung mangyari nga ito, makikita natin ang isa sa pinakamabilis na price acceleration ni XRP sa history or sa kanyang kasaysayan. Ang ganitong scenario ay pwede pong magdala ng matinding FOMO sa market at magpasok ng mas maraming traders. Ngayon ay ano naman ang mga mahalagang pangyayari ngayong nalalapit na buwan ng September. Yan, meron pong dalawang malalaking kaganapan ang nakaabang. Una ay ang XRP Seoul 2025 conference na magaganap po sa September 21. Kasama po rito ang Ripple executives, mga kinatawan po mula sa SBI at saka XRPL Labs. Dito po pag-uusapan ang bagong payment corridors, treasury adoption at lalo pang pagpapalawak ng on-demand liquidity or ODL. Ang ikalawa naman po ay ang Korea Blockchain Week mula po September 22 hanggang 28. Ito naman ay magbibigay ng global stage para kay XRP kung saan mas kilala. Yan, mas makikilala pa siya sa worldwide crypto community. Ang possible impact po nito ay kapag positibo ang mga announcements sa mga event na ito, pwede pong magsilbing trigger ang news para sa mabilis na price rally. Ang market ay natural na sensitibo sa ganitong klase ng hype at developments. Ano naman po ang papel ng SBI Holdings? Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang SBI Holdings. Isa po siya sa pinakamalaking partner ni Ripple dito sa Asia. May hawak itong mga kumpanya gaya ng SBI Remit at saka SBI VC Trade. Ang kagandahan po dito ay naka-integrate na po sila sa financial ecosystem ng bansang Japan. Ang ibig sabihin, handang-handa na ang kanilang sistema para sa XRP-powered payments. Kaya ang possible impact po dito ay kung biglang buksan. Ayan, kapag biglang buksan ang koneksyon ng Japan at South Korea gamit si XRP, pwedeng dumaloy ang billions of dollars sa pagitan ng dalawang bansa. Ang dagdag po na demand at liquidity na ito ay kayang magdulot ng supply crunch at kapag nangyari po yan, presyo ay aakyat. Ano naman po ang posibleng hinaharap ni XRP? Kung gagayahin po ng Japan ang landas na tinahak ng South Korea, pwedeng magbago po ang dynamics ng global crypto market. Ang liquidity mula sa dalawang bansang ito ay napakalaki. At kung idagdag mo pa ang Western traders na papasok kapag nakita nilang umaakyat sa XRP, pwedeng makita natin ang presyo nito na bumutas or bumasag at papunta sa presyong $20 or higit pa. Kaya yan, ang possible impact naman po nito ay kapag naabot po ang ganitong price levels, sa XRP ay hindi na lamang regional leader, kundi magiging global force. Maaring umabot po sa punto ng ibang major cryptos tulad po ni Bitcoin at Ethereum ay makaramdam ng pressure dahil si XRP ay nagiging mas ginagamit bilang real-world payment solution. At ayan, bilang panghuli, sa lahat po ng datos at projection, malinaw na may malaking papel itong bansang Japan kung talagang makikitang tumataas ang adoption kay XRP. Hindi lang basta hype ang pinag-uusapan dito dahil nakabase ito sa actual liquidity at market activity. Kung totoo po ang mangyayari, hindi malabong sumilip sa XRP sa presyong $22. Pero dapat din nating tandaan na ang market ay unpredictable at maraming external factors ang pwedeng makaapekto tulad ng global regulations at saka institutional participation. Gayunpaman, ang posibilidad ay malinaw at si XRP ay nakaposisyon ngayon para muling gumawa ng kasaysayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.